Ayan mga anak, ginawang viral na rin talaga yung mga ipinost kong mga videos ko tungkol sa aking Real Talk for Diwata, okay? Pero sa pagkakataong ito, maliban lang sa kung ano na yung mga naibigay kong comments regarding Diwata sa kanyang pagiging mataas na at matapobre na at nakalimutan na niyang ang mga taong tumatangkilik sa kanya ang number one na dahilan kung bakit siya umaasenso o kaya bakit siya sumisikat, okay? Kasi nga naman as a manager or as a hospitality manager o kaya restaurant manager o kaya hotel manager o kaya yung mga ganyang establishmento as also an operation supervisor, 'di ba? Ang number one na priority dito is people, okay? Bago kami nabigyan ng pwesto, kailangan bibigyan muna kami ng pagkakataon para makita namin talaga about the company, kung ano ang kanilang vision at kung ano ang kanilang mga mission at kung ano ang kanilang priorities, okay? At ang number one priorities pagdating sa hospitality ay mga tao. Baliktad kay Diwata, ang priority daw niya ay yung business niya. So ngayon, yung mga tao wala silang kwenta. They are not his priority. Baliktad, 'di ba? Dahil kung wala yung mga tao, wala yung kanyang business. 'Di ba? Ngayon kung priority mo yung business niya at secondary o kaya hindi na niya binibigyan ng halaga yung mga tao, he will never succeed. Ngayon, kung ang mga priorities lang niya, kung sino man nagbibigay sa kanya ng mga blessings o kay mga pera o kay kung ano mga regalong binigay sa kanya, sana sila na lang yung tatangkilik habang buhay sa kanya. But we don't know that he is just being used by these people also. Dahil nung walang-wala pa siya, noong siya ay talagang nanggaling lang sa walang-wala at walang pumapansin sa kanya, pero nakita na nila na may istorya na siya, may binibigay na siyang istorya. 'Di ba? Nakikita ng mga tao na siya ay nagiging successful na, siya ay kumikita na at pinipilahan na, dinudubog na at nagkakaroon na rin siya ng publicity mileage. Ayun, sinasamantala na. At lalong-lalo na itong si Rosmar ngayon dahil siya nga yung malakas, 'di ba? Talagang pinatunayan nga niya na siya yung pinakamalakas. Pero nakita ko na may tao na binigyan niya, yung may hawak-hawak na aso, binigyan niya ng 10,000. Nakapag-isip tuloy ako. 'Di ba? Nakita niyo kung gaano kasaya yung tao. Yung milyones o kaya yung 5 million ay naipamahagi na sana sa iba't ibang mga tao. Kung ilang tao rin sana ang nabiyayaan, I am sure na ang Lord will be very, very proud more kung yun ang ginawa niya. But it's not my decision. Pera niya yan, 'di ba? Wala tayong pakialam diyan. Yun nga lang, hindi rin tayo pwedeng mag-stop na magsalita. Karapatan ko rin magsalita kung ano na-observe natin at kung ano yung tama o kaya mali, 'di ba? So ngayon, nagrereklamo na siya kasi dinundumog na rin siya ng mga taong humihingi. Kaya na-share ko dyan tuloy sa aking Facebook page na Mystica na. Kaya nga, in-stop ko na totally ang pagbibigay. Kasi nga naman, by the time na share ko na rin yung aking blessing, umaabot na ng $1,000 to $1,300 per month ang isinishare ko. 'Di ba? Hanggang sa umabot na yung pagkakataon na isang tao hindi na pagbigyan. So ngayon, siya yung nang-extort sa anak kong si Stanley na kung hindi siya mabigyan kung ano hinihiling niya, o yun, gumawa na nga talaga siya ng pananakot hanggang yung anak ko natuluyan ng namatay ng cardiomyopathy. Alam na alam nung tao na yon na may sakit ang anak ko. At yung tao na yon ay talagang ginamit na dahilan yung pagbibigay ng anak ko sa mga tao. O sila binibigyan mo, bakit ako hindi? Ayun. Kaya sana naman magising itong si Rosmar. Pero I'm sure na kusa na lang darating yan, 'di ba? Kasi ang tao, ang Diyos, hindi natin siya pwedeng pangunahan. Ang Diyos pa rin ang number one na pagsasabi kung kailan aangat ang tao at kung kailan din babagsak. Kaya huwag tayong magsabi ngayon na ikaw ang pinakamalakas
Dahil hindi natin alam na darating ang araw, tatapiking ka rin ng Lord at tuturuan ka niya kung paano talaga ang magbibigay ng tamang blessing sa mga tao. Yun lang.